So gumastos ka ng pera, nag-hire ka ng team para gumawa ng malulupit at magagandang ad creatives para sa iyong skincare clinic. You hit publish, tapos ang sabi ni Facebook, rejected na naman. If that sounds familiar, stick around because sa dulo ng video na to, malalaman mo exactly kung bakit parating nire-reject ni Meta yung ads ng skincare o aesthetic clinic mo. At pati yung exact fixes para maaprubahan sila. Ito yung exactly nangyayari. Hindi siya bad luck, hindi siya glitch. And it's definitely not because hate ka ni Facebook. Meron mga specific reason kung bakit yung ads mo ay parating nare-reject. At pag naintindihan mo na yan, ang pag-ayos nito is napakadali na. So sa video na to, i-walk through ko kayo dun sa 5 pinakamalaking reason kung bakit nare-reject ni ads o ni Meta ads yung skincare ads mo. Kasama na dito yung isang hindi pa ganong kasikat na update ni Meta. Nakaramihan sa mga skincare clinic owners and marketing ngayong 2026 ay hindi pa to alam. And syempre yung eksaktong framework para maaprubahan lahat ng mga ad creatives mo, pati yung ad copies mo, na hindi na apektuhan yung marketing message mo. So let's start with the real reason bakit lagi kang nare-reject. Facebook or Meta, as it's officially called now, has this thing called the special ad category. Sa loob nun, merong rule na specific sa health and wellness. Cosmetic and aesthetic ads fall into this bucket. Kasama na rin dyan yung weight loss, pati yung ilan sa mga medical services. So yan yung kailangan mong tandaan. Hindi yung creative mo yung problema, hindi siya pangit, pero yung mismong category that you're in. So ang ibig sabihin niyan, kahit makuha mo pa yung pinakamagagaling, pinakamalulupit na video editor and graphic designers dito sa Philippines o kung saan man, tapos pinakamalulupit din na copywriters na nagsulat ng malulupit at catchy na headlines, descriptions, yung mga captions ng ads, yung sistema ni Meta, lalo na yung kanyang AI checking system, naka-alerto na dun sa category mo. So, mas mahigpit siya. So, parang naka-magnifying glass siya dun sa ad account mo sa mga ads na niraran mo. Na para bang you are selling something risky, kahit ang ginagawa mo lang naman is helping people feel good about themselves, about their skin. So ngayon na mas naintindihan mo na, i-break down natin exactly kung ano yung mga nagtitrigger nung rejection. And tawagin natin tong 5 rejection triggers. And once you see them, malamang marirecognize mo at maaalala mo kung nagawa mo na to sa mga previous na ads mo. So start tayo sa trigger number 1, yung before and after photos. So actually, pag tinignan mo yung mismong policy ni Facebook, nung nakalagay dito, yung side-by-side comparison, meaning yung before and after the treatment, is hindi allowed. Ayan o, nakalagay. So sa weight loss product, pati sa cosmetic procedures, dyan nagpo-fall under yung mga aesthetic at skincare clinics. Kagaya nito, transformation for wrinkles treatment such as Botox, dermal fillers, or any other anti-aging treatment. Pero bakit yung iba, paano sila nakakalusot sa before and after? So meron technique dyan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano exactly yung gagawin mo para hindi ka ma-flag ni Facebook. So one thing to note dyan, hindi ka pwedeng mag-focus dun sa mga flaws, lalo na yung naka-close up. Halimbawa, isa sa madalas matrigger, specific na nakikita yung tiyan lang.
Okay, mabilis ma-detect ng AI ni Facebook yun. Ang next trigger is yung negative self-perception language. Gaya nito, tired of acne scars, ashamed of your skin kasi medyo sensitive siya. Ito, contain distasteful messaging that can make people feel negatively about themselves. O kaya, na-exploit mo yung kanilang insecurities para mag-conform. Nakasulat na to certain beauty standards. Ayaw ni Facebook yun. Next is implied guaranteed results. Like perfect skin in 7 days. So, nagme-make ka na ng promise. So, bawal din yun sa creatives mo, pati sa captions mo. Tapos, ito, missing 18 plus age targeting. So, dapat 18 and above. Actually, usually sa skincare clinic, dapat nga 20 plus 23, 24, 25, and above yung ideal mo rin na targetin actually. Kasi mga 18, 19, wala pang trabaho yan eh. So, targetin mo rin yung mga young professionals na may trabaho na at capable na magbayad. Next is landing page mismatch. Baka naman merong copy dun sa landing page mo na nagtitrigger. Pero sa Philippines, mas okay actually na messenger. So kung messenger ang gamit mo, baka naman meron kang messaging dun sa loob ng messenger, whether yung initial mo na message, greetings, and etc. Or yung follow-up mo na nagtitrigger niyan. Na dito, nagva-violate dito. So, ang number one recommendation ko dyan is basahin nyo ng maigi itong policy na to. Type mo lang, Meta Ads Policy, Health and Wellness. Lalabas na yan sa Google. Ayan. Pagdating sa before and after, actually, yung ads nyo, pati yung creatives nyo, iwasan yung gamitin yung before and after. Ang lalagay nyo, halimbawa, first session, tapos next after 3 or 4, 5 sessions. O kaya, week 1, and then yung sa after is week 3 or week 4. So, iwasan yung before and after kasi malakas makatrigger yun. So, talaga bang bawal? Nakalagay bawal, pero actually maraming companies and even softwares na gumagamit ng before and after ads. So, tignan lang natin tong isang example from Butter. So, pag pinuntahan natin siya and look for yung before and after sa templates niya, makikita nyo, ang dami niyang before and after. And ako mismo, personally, nag-handle ako ng multiple branches ng skincare clinics. Okay naman yung before and after. Wala namang problema. May mga ads na na-reject. Pero overall, and karamihan ng before and after ng ads is okay naman. Kasi nga nagko-comply kami dito. At di kami gumagamit ng before and after na words. Next natin yung twist ngayong 2026 na tinatawag na MARS o Multimodal Ad Review System. So Meta's AI now checks your ad plus yung copy. Ano ba yung copy? Yung captions, yung headlines, description. Plus yung landing page together. O kung wala kang landing page, typical sa Philippines, sa Pilipinas naman is Messenger. Yung laman ng mga messages mo. A compliant ad can still get rejected kung yung landing page mo o yung messenger mo is merong insecurity-driven language. So, ang fix dyan is i-audit mo lahat. Lahat ng asset, lahat ng facets ng mga ads mo. From yung creative, static image or videos, yung copies na ginamit, pati yung mga messaging nyo sa messenger. At ito na yung fix 6-step approval framework. Number 1, reframe mo yung hook mo. Huwag fix your flaws, kundi feel confident in your skin.
Yung isa is nagta-target ng insecurity, yung isa is hindi. Use process or credibility content instead of before and afters. So pwede ito customer or client testimonial, pwedeng yung doktor mo nagsasalita talking about dun sa treatment. Pero like I said, makakalusot pa rin si before and after if ginawa mo ng tama. So ito, show results contextually, number 3, and not dramatically. Wag naman yung over-promise. Wag naman yung hindi na makatotohanan, na idealize mo na yung result para lang makabenta ka. Sigurado marireject ka agad yan. Number 4, always set age targeting to 18 years old above. Sabi ko nga, 23 pataas dapat. Kasi yung 18, 20, wala pa masyadong pambayad dyan ng treatment. Number 5, align your landing page or messenger. Dagdagan natin, messages. Clear offer, maayos yung pricing, hindi exaggerated yung claims mo. So, kung meron kang CSR team, customer relationship, chat support, make sure na na-brief sila ng maayos about dyan. Number 6, appeal smart, not fast. So, para makapag-appeal ka ng maayos, kailangan mabasa mo ng maayos yung policy niya. Kasi, pag nag-appeal ka, no, para kang, tawag ko dyan is lawyering. Isa-cite mo yung specific na policy na na-violate. Bakit hindi mo naman talaga siya na-violate? So, you have to lawyer your way dun sa Meta ad support. Sa experience ko, pagka hindi mo nabasa, tas parang hindi ka na nakitaan ng sign na naintindihan mo yung policy, hindi ma-reinstate yung ads. Mga 99% of the time. Okay, mga dagdag lang na information sa Data Privacy Act natin, kailangan may consent. As much as possible, written consent nung pasyente bago mo gamitin yung mga pictures niya o yung testimonials niya. Next is FDA Philippines advertising rules may apply for medical procedures, lalo yung mga injectables, yung mga lasers o yung iniinom na gamot. Okay, just a quick recap before and afters. Mag-ingat tayo dyan sa paggamit niyan. Don't use negative language. Yung over-promise o 100% guaranteed results. Iwasan natin yan. Yung targeting natin, kailangan above 18 years old. So, tsaka yung landing page and messaging mismatch. Kailangan align yung message mo dun sa ads mo o yung landing page mo sa ads mo. At wala ka ring negative language, over-promise, etc. dun sa messenger nyo. And yung fix is confidence-based messaging plus compliant landing page o messages plus smart appeals. So, kailangan talaga naintindihan mo ng maayos to. So, kung ikaw ay isang skincare clinic owner o kung ano pang business na meron kaming free audit sa ad account mo. Hanapin mo lang yung aming booking link sa description below. And if you find this video helpful, sigurado ko na itong next na video na to is makakatulong din sa'yo dahil dyan ituturo ko kung paano mag-run ng Facebook ads from scratch to finish para sa mga skincare and aesthetic clinics sa Philippines.